Ikalimang araw na ng pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sinabayan pa yan ng kumakalat na balitang pasasabugin daw ng mga pulis ang cathedral. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang niya, si Gary De Leon. Gary, anong reaksyon dyan ng mga miyembro ng KOJC? Alam mo Cheryl, no, kanina nagkaroon nga ng konting pagpapanik yung mga miyembro ng KOJC matapos nga mabalitaan nila na meron nga magpapasabog sa kanilang katedral. Pero sabi naman ng PNP, fake news ito. Sa pagpapatuloy ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy ngayong araw, kapansin-pansing dumami uli ang mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Gamit ang ground-penetrating radar ng PNP, may natukoy na raw silang lugar sa compound kung saan posibleng nagtatago si Kibuloy. May nadidetect po tayo na sign of human life diyan po sa ilalim po ng ground. At yan po ngayon ang tinutumbok po natin para tuluyang maluki yung pinanggagalingan po nitong mga heartbeats po na pinaniniwalaan po natin na yung mga taong ating hinahanap po. Sa gitna ng pagkilos ng mga pulis, may natanggap daw na impormasyon ng KOJC na nagtakda ng 2 oras sa deadline ng PNP para pasukuin si Kibuloy. Sa nasagap na balita ng KOJC, pasasabugin umano ng mga pulis ang kanilang katedral kung hindi lalabas ang pastor. Pero agad na tinawag ng PNP Davao Region na fake news ang impormasyong na yan. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Kaya sa lahat ng mga mamamayan, mga kababayan natin, huwag agad kayong maniniwala sa mga pinapalabas nilang mga kasinungalingan. Sa ilang larawan naman ay pinakita ng PNP Davao Region, makikitang walang anumang damage sa katedral. Taliwas din daw yan sa sinasabi ng KOJC na may drilling at paghukay sa loob ng compound. Sinubukang isama ng PNP Region 11 ng ilang miyembro ng media para ipakita ang lugar na posible raw pinagtataguan ni Kibuloy. Pero pagpasok sa entrada, biglang humarang ang mga miyembro ng KOJC. Nagbarikada sila, kaya hindi na narating ng media ang katedral. Nananatili naman ang puwersa ng mga pulis sa loob ng compound ng KOJC. Nanindigan si Justice Secretary Boying Remulla na maaari pa rin magsilbi ng warrant ang PNP laban kay Kibuloy. Sa kabila yan ng temporary protection order na nagpapaalis sa anumang uri ng barikada ng mga pulis sa KOJC compound. I think that the rule of law will not be respected by people unless we are able to show that we will not let go of people even how high their stature may be. And we intend to really carry this out to the end. Inilahad ng DOJ na may mga na-rescue raw na 2 human trafficking victims sa KOJC compound. Isang lalaking mula sa Samar at babaeng mula sa Cotabato raw ang mga na-rescue. Nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development ang mga biktima. Pero itinanggi naman ng KOJC na may nangyayaring human trafficking sa kanilang compound. Meron ding hinarap sa media ang KOJC na sinasabing biktima ng human trafficking kahit hindi naman daw. Biktima ng human trafficking. Hindi talaga po. Freedom of choice ko po to. Bigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. Sabi naman DILG Secretary Benhur Abalos, para matigil ang operasyon ng mga pulis sa KOJC, mas mabuting sumuko na lang si Kibuloy. Pastor Kibuloy, I know you are a man of God. You've been reading the Bible. You've been telling us about justice. But now it's time to face it. Now it's time to tell the people your version of what really happened. And let the Philippine legal system takes its course. Nananawagan ng PNP na huwag nang patulan ng mga miyembro ng KOJC ang mga maling balita, lalo pa ngayong bumabalik na sa normal ang sitwasyon sa labas ng KOJC compound. Alam mo Cheryl, sa ngayon, hinintay natin kasagutan ng PNP kung ano nga nangyari sa nila sa may katedral. Pero bigo tayong makakuha ng sagot mula sa kanila kung nakita na nga nila, hinahanap na lang na si Pastor Apollo Kibuloy. Samantalang dito sa lugar ng National Highway ay balik normal ang sitwasyon, negosyo at trapiko at iilang pulis na lamang ang nakikita nating nakatayo sa lugar na to. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.